Araw sa inyo lahat mga kaibigan, habang tayo ay nakasilong dito sa ating munting silungan dahil sa umuulan ay pag-usapan natin itong paglalagay ng pataba sa aking kalamansian. Ito ay 50-50, triple 14 at saka urea. Yung triple 14 ay Atlas lang, Atlas, at saka yung urea naman ay Viking. Meron sanang mas maganda ditong pataba, yung Yara Liva Nitrabor, kaso out of stock at medyo mahal yon. So hindi ko na kailangan sayangin yung panahon at pagsasamantala natin dito sa pagbagsak ng ulan, plus itong pagpapatubig natin from the irrigation. So habang na-contain natin yung tubig dito, stagnant na to basically, walang dumadaloy dun sa dulo. Yeah. Sinasabugan na natin ng pataba para matunaw kaagad. At sasarahan na natin doon sa entrance, doon sa may irrigation, para hindi na pumasok yung tubig. So ibig sabihin, kapag natunaw na yung pataba dito sa tubig na to, kusa na to na magsusubside o sisipsipin ng lupa at saka ng ugat ng kalamansi. Ibig sabihin walang masasayang, walang maaanod. Then pagkatapos nito ay transfer ko na yung mga tubig o yung tubig na dumadalo galing sa irrigation papunta naman dito sa kabilang panig. At ganun din ang aking gagawin. Actually mayroon na akong sinabog ditong pataba, pero maliban dun sa ulan ay padadaluyan din natin ng tubig, and then tatrap din natin doon. Walang dadaloy na tubig palabas, kundi lahat lang ay makukontain sa loob nitong taniman. And then kakalat na rin yung epekto ng pataba sa lahat ng ugat ng kalamansi. Yan, sasara ko na rin dun sa entrada. Yan. Pagkatapos noon ay maghihintay tayo ng isang linggo at obserbahan natin magiging epekto ng pataba sa tanim na kalamansi. Usually kasi kapag naglalagay ako ng pataba, after 7 days or exactly 1 week ay magsisimula ng lalabas ang mga bulaklak sa mga sanga. Dalawa ang sanga natin dito, yung lumang sanga at saka bagong sanga. Sa tumigil na yung ulan, so lalabas na ako. Tulad dito, papansin nyo, no, yung talbos ng kalamansi hindi gaanong malusog. Makikita nyo sa curly na talbos. At saka yung kulay niya ay pale green. No, hindi siya malusog, hindi kumikinang masyado, at saka hindi pantay o makapal yung mga talbos. So medyo maputla. Indication to na hindi mataba yung lupa. So naglagay tayo ng urea para maitaas natin yung content ng nitrogen sa lupa, and then yung complete fertilizer para sa NPK. At dadagdagan ko to ng bioenzyme decomposer, kasi itong mga damo na to na nandito, inasarol ko, at saka yung mga inispray ko ng herbicide ay mabubulok na rin yon. So magiging dagdag pataba na organiko. Plus aanihin na rin yung palay dito sa katabi ko. Actually nag-aanihan na sila. Ayan. So sinabihan ko na rin yung may-ari ng palay na kapag inani na yung palay nila ay huwag nilang susunugin yung dayami, sapagkat hihingin ko para mailipat dito sa aking kalamansian. Ito kasing portion na to ay hindi inabot ng aking herbicide, kaya may tikling, parang may itlog dito yung tikling. Okay, para matakpan na lang to at mabubulok na rin siya kapag natakpan ng dayami. So hindi na rin kailangang isprehan ng pamatay damo. Tingnan nyo to, inaani na. Actually inaani na. So hihintay na lang natin na ma-thresher yan, and then kukunin ko yung dayami para mailipat dito sa aking kalamansian. Yan. So ito ay second generation ito ng from the mother plant. Minarkot ko. Yan. Pero sangkaterba na rin yung mga bunga niya. Marami na rin siyang mamunga kahit isang taon pa lang to. Ito, ang laki nga oh. Yan. Okay, so yan mga kaibigan na maibabahagi ko sa inyo ng araw sa paggawa ko ng maintenance ng aking kalamansi dito sa lowland. Walang problema sa irrigation. Wala rin gaanong problema sa monitoring, sapagkat daanan to ng tao. Yan. Doon mismo sa may irrigation, daanan ng tao. So madali lang maintenance, hindi gaanong malayo sa bahay. Although challenging dito yung pagkontrol ng peste, sapagkat napakalapit sa palayan. Minsan naman ay nakakatukso ng taong pumitas.
Kasi siyempre hindi naman maubos-ubos yung bunga nito. So yun ang pinakang goal natin, dapat maging continuous yung pamumunga para tuloy-tuloy din yung biyaya, di ba? Okay? So ngayon sasampulan ko kayo ng sabog nitong pataba sa ating tanim na kalamansi. Okay, God bless you all. Salamat sa panonood. Please subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat po. God bless you all. Bye-bye.